لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tayo ay nagpupurit nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon tayo makapag-ayuno muli. Tayo po ay nasa ikasyam na araw ng pag-aayuno. At ganoon din sa pagpapatuloy ng programang hinatid sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, karagdagang kaalaman sa buwan ng Ramadan. Inshallah ta'ala, ngayong hapon ito, tatalakayin natin ang hinggil sa Ta'jilul Fitr o pagmamadali sa pagkain ng iftar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith sa salaysay ni Sa'd bin Sa'd الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. Patuloy na nasa kabutihan ang sangkatauhan hanggat sila'y nagmamadali sa kanilang pagkain ng iftar. Sa ibang salaysay naman, doon din sa hadith na yon sa Sunan Ibn Majah, ay karugtong noon, la yazalu الناس بخير مع عجل الفطر فإن اليهود يؤخرون. Patuloy na nasa kabutihan ng sangkatauhan hanggat sila nagmamadali sa kanilang pagkain ng iftar sapagkat ang mga Hudyo ay pinagpapaliban ito. So, makikita natin sa unang tingin natin paano ang pagmamadali sa iftar ay magpapakita o magdudulot ng kabutihan sa sangkatauhan. Okay, so ito ang parang tanong na maiisip natin. Ang pagmamadali sa iftar yun ay sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang oras na kung saan pinahihintulot na ang pagtatapos ng pag-aayuno ay kapag wala na ang araw. Sa paglubog ng araw, yun din ang oras ng Maghrib, Salatul Maghrib. Ang hulugan sa pag-adan ng Maghrib at katiyakan na nakalubog na ang araw, kaagad-agad, oras na yun ng Maghrib, oras na din ng pagkain ng iftar. At yun ay hindi nangangahulugan na madilim na agad ang paligid dahil hindi yun ang naturally nakikita natin. Bagkus, kapag lumubog na ang araw sa dakong horizon o sa part na pinaglulubugan nito, papansin natin na maliwanag pa ang kapaligiran pero wala na yung rays of sunlight, liban na lang na parang mga orange or yellow lines doon sa may bandang Maghrib o sa lubugan ng araw. So, yun ang maliwanag. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag lumubog na dito sa bahaging ito, faqad aftaral saim, ay pwede nang tapusin ang pag-aayuno ng isang saim o nag-aayuno. So, maliwanag yun sa mga hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon din sa mismong ayah, thumma atimmus siyama fil layl. At kumpletuhin ang pag-aayuno hanggang gabi. Masasabi natin na pumasok na ang gabi sa pagsisimula ng Maghrib na ito. Hindi ibig sabihin ng gabi na madilim na kaagad. Kagaya ng hindi ibig sabihin ng umaga na ay maliwanag na talaga. May dilim pa rin pero papunta na sa liwanag. Ang gabi, may liwanag pa rin, subalit papunta na sa kadiliman ng paligid. Yun yung napaka-common na maunawaan natin. Hindi pinapahirapan tayo ng Sharia sa ating mga gawain, lalo na sa gawaing pagsamba. Dito natin makikita yung halaga nito dun sa kadugtong ng hadith. Fainal Yahuda yuakhirun. Sapagkat ang mga Hudyo ay pinagpapaliban to. Ibig sabihin, natalakay din natin na ang Ahlul Kitab nag-aayuno din. Ang mga Kristiyano sa kanilang pamamaraan ng pag-aayuno at sa mga Hudyo din.
bilang kabayaran sa kanilang kasalanan. May iba silang mga reasons para mag-ayuno. Anyway, kapag nag-ayuno ang mga Hudyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinataakhir nila ang iftar nila. Sa ibang salaysay o sa kanilang ang ginagawa ng mga Hudyo is kailangan makita nila yung dhuhurul nujum, yung paglabas ng mga stars. Ibig sabihin, makikita mo maliwanag na maliwanag yung mga bituin kapag madilim na. Oras pa rin yun ng Maghrib, pero papunta na sa Isya. Ilang minuto pagkatapos ng sunset, doon pa lang talaga didilim unti-unti at possible na with the naked eye, makikita na natin yung mga stars sa kalangitan. Yun ang inaantay ng mga Hudyo sa kanilang pagtatapos na pag-aayuno. Kaya after Maghrib, medyo ilang minuto pa nahihintay nila bago sila kumain ng kanilang iftar. Wa atba'ahum ar-rawafid. At ganun din ang ginagawa dahil nga inline sila sa parehong akida at parehong gawain. Yung mga Rafidah, yung mga Shi'atu Ithna Ashariyah, yung mga Shia. So, ganun din ang kanilang pagtatapos ng iftar kapag madilim na. Khilafan li ahli sunnati wal jama'ah. Kabaligtaran o pagsalungat sa ating ginagawa. At tayo naman sumasalungat sa kanila. Kaya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na patuloy na mananatili ang mga sangkatauhan hanggat sila nagmamadali ng iftar. Nagmamadali sapagkat yun ay pagsalungat sa ginagawa ng mga Hudyo at ngayon sa mga Shia at iba pang gumagaya sa kanila ngayon na nagsasabing sila ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So, yun ang kabutihan, mananatili kasi sa gawain o sa akida na kung saan mayroon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa gawain na kung saan naroon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmamadali siya mag-iftar. Sinabi niya yun, gagawin niya yun. So tayo din, naniwala tayo sa kanyang sinabi, kaya yun din dapat nating ginagawa. Yung nagmamadali tayo sa iftar. Pagka rinig mo ng bang, ng adhan, o natiyak mo na yung paglubog ng araw, ay ka na agad ng dates. Putulin mo na agad ang fasting mo. Kaagad-agad. Ma'ajjal fitr. Hanggat sila'y nagmamadaling mag-iftar. Mamadali. Kahit na nga, maraming mga masajid, at narinig mo na nagbang na doon sa hindi pa naghihintay pa lang sa masjid na kung saan naroon ka, pwede kumain ka dahil tiyak na nila yung pagpasok. Mga minuto lang or segundo lang naman ang pagkakaiba noon sa ibang mga lugar. Kaya, naroon sa maagang pag-iiftar, sa pagmamadali, hindi nga maaga, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ta'jil, yung pagmamadali, kaagad-agad. Oo. So, sa ganung gawain lamang, nandun tayo sa sunnah, amalan, ibig sabihin sa gawain na sunnah, wa aqidatan, ibig sabihin, pagsalungat sa akida at paniniwala at gawain ng mga Hudyo at ng Shia sa panahon ngayon. At napakaliwanag kasi ng gabay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya na agad pag nalaman niyo na Maghrib na, nag-sunset na, ay mag-iftar na kayo. Hindi niyo na hintayin pa na dumilim sa kapaligiran, kagaya ng ibang paniniwala. At mayroon mga grupo, nga sabi natin na nagsasabi sila ay nasa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, na sila ay iniintay din nila ang sa kanilang iftar ay iniintay nila, nagmamagrib muna sila. Nagmamagrib muna sila, sala ng magrib, tsaka saka pa lang sila kakain pagkatapos nito. Unang-una, may pinsala yun sa sa kanila mismo. Dahil magsagawa sila ng ibada ng sala habang yung isip nila na doon sa kanilang pagkain. Dahil alam nila oras na maaring nito lang naman sila nagbago ng pananaw o kaya yung iba ay alam na hindi yun ang tama. Pero
gagawin nila na magsasala muna sila bago ang pagkain. Walang salaysay na ganun mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tinitiyak talaga nila na madilim na. At yun din siguro paniniwala nila na tumatim siya mailalay sa pagsunod sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na ganapin nyo kumpletuhin nyo ang pag-aayon hanggang sa dumating ang gabi. Sabi nga natin kanina, na ang gabi, hindi ibig sabihin na madilim na, pero common sense na gabi na yun. Ang palatandaan natin ay ang Maghrib. Kaya nga tayo nagbibilang ng oras ng Muntasiful Lail, ibig sabihin yung hating gabi sa Islamikong pananaw, binibilang natin ito mula Salatul Maghrib, oras ng Maghrib, hanggang magfajjar. Kasi nga, gabi na yun, kahit na maliwanag pa sa kapiligiran. Hahatiin natin para matiyak natin yung pagpasok ng Thuluthul Lail o yung 1/3 part of the night. Makapagsagawa tayo ng ibada, lalo na sa tahajjud, lalo na sa last 10 days. Paano natin bibilangin yun? Bibilangin natin ang oras mula doon sa oras ng Maghrib, pagpasok ng Maghrib, hanggang sa bago magfajjar. At hahatiin natin sa 3. Kukuha natin yung huling part, last 1/3 part of the night at yun. So, bakit tayo nagbibilang mula sa Maghrib? Kasi yun ang pagpasok ng gabi. Subalit, consensus na hindi pa talaga madilim, pero gabi na yun. Kagaya ng pagtapos ng Fajr, o pag pumasok yung Fajr, umaga na yun. Subalit, madilim pa. Hindi natin sinasabi na gabi pa ng Fajr. Hindi, umaga na ng Fajr. Kasi alam natin na maya-maya ay magliliwanag na. Noon din ang Maghrib, maliwanag pa, alam natin maya-maya ay magdidilim na at gagabi na. So, napakaliwanag noon. Kaya ngayon, pagsubok sa atin yung sinabi mismo, kaya doon ako naniniwala talaga sa prophetic guidance, divine guidance through the Prophet Sunnah. Nasabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair. Patuloy na nasa kabutihan ng tao, ma'ajjal al-fitr, o yung sambayanan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ummah, hanggat sa sila'y nagmamadali sa pag-iftar. Dahil nga, darating ang panahon yung mga tao, naunang grupo, mga Yahud, at saka yung mga tao na sasalungat sa kanyang sunna na ipagpapaliban ang kanilang pag-iftar pagka madilim na o pagka nagmaghrib na. Salungat talaga. Sinusunod man nila ang Quran, sabi sa Quran, sabi nila subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ang liwanag din ng Quranic instruction ni Allah subhanahu wa ta'ala na sundin niyo yung sunnah ng aking propeta. Yun ay tunay na pagmamahal sa akin. Sundin niyo ako at sundin ng Rasul. Hindi kailanman magkakatunggali at magkakasalungat yung dalawa. Okay, so yun ay paglilinaw lang kasi nga may mga grupo kung saan kalilang mahum, napakakunti lang naman nila, pero syempre may mga atba sila, may mga tagasunod na after Maghrib or kung kailan dilim na, saka sila nag-i-iftar. Parusa yun sa katawan nila dahil gusto na ng katawan nilang kumain. Kailan pa nila mababasa ang ugat, mapapawi ang uhaw, at matitiyak yung kanilang ajar. Kailan pa? Hindi. Naturally, gusto ng tao, ng ating katawan, yung needs na pinagbawal sa atin for a certain part of the day. Tapos, itotodo mo yung kanyang, bibitin mo siya hanggang sa ganitong oras. Hindi ganun ang gabay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Sharia in general. Okay, so yun ang last kong liwanagin, napakaikli nung nung hadith na yun. Subalit, dahil nga sa mga pangyayari ngayon, ay lalo na Ramadan, nakikita talaga yung ibang mga mukhalafat
sa panimula pa lang paliligo pa lang sa unang gabi ng Ramadan. Nawala naman ni hadith ni aya hinggil doon. Bagkus yun ay mga tradisyon ng mga naunang mga tribes, naunang mga kalapit bansa natin na ganoon ang ginagawa. Symbolic yun, pero hindi naman yun sunnah. Hindi yun, kung maligo ka, in the sense na gusto mong maligo, marumi ka, o kaya gusto mong freshen up sa panimula ng Ramadan, walang problema dun. Pero yung isipin mo na yun ay dapat isagawa o bahagi ng sunnah, o may kasalanan ng hindi gagawa noon, ayun yung mali. Doon pa lang sa pasimula may mga mukhalafats na. At yan nga, nabanggit natin ito sa pagpapaliban ng iftar ng ilan sa mga kamusliman. So inshallah ta'ala, naging malinaw po ang masala at yung sunnah na yun. Sa pag-iftar din, may dagdag lang natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamarat. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-iftar ng tamarat. Ibig sabihin yung dates na rutabat, ibig sabihin yung dates na maniba, ibig sabihin yung hindi pa tuyo, fresh dates. Qabla an yusalli, bago siya magsala. Ayun pala rin, isa din pala. Yun din pala. Kana yuftiru ala ratabat qabla an yusalli. Maliwanag yun sa rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Ang Propeta Muhammad ay nag-iftar ng rutabat, ibig sabihin ng dates na fresh bago magsala. Bago magsala ng Maghrib, yani. Napakaliwanag nun. Yu'ayyidu ma qulna mimma rawahu Abu Dawud o Ibn Majah min hadith Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu. Ayan. Yun ay pagsusog doon sa unang hadith na sinabi natin. So bago magsala, yun napakaliwanag, bago magsala, nakain siya ng rutab. Pagkatapos, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kung walang mga rutab na available ay tamar. Tamar o yung tuyong dates. Fa in lam takun haswatan min ma. Kung wala naman ng mga dates available, or if ever may ibang pagkain, pero walang dates, ay iinom muna siya, lalagok muna siya ng tubig. So yun ang iftar ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung sa atin, kung dagdagan natin ng pagkain noon, ay wala naman problema yun. So, kung kakain after Maghrib, wala naman din problema. Pero ang mahalaga, nag-iftar ka na. Kumain ka na. Ngayon, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subo lang siya ng dates. Tapos magsasala. Take note, dates muna, tapos magsasala siya. Kung sa atin, kakain pa tayo pagkatas ng sala, wala problema dun. Pero yung mag-iftar kayo katapos ng sala, hada ma khalafat mimma kana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. So inshallah ta'ala ay yun, napakagandang discussion na makuha natin at paglilinaw din sa mga pangyayari. So inshallah ta'ala ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ating pag-ayuno, patawarin natin mga kasalanan at patibayin ang ating pananampalataya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.